makikita ninyo yung video daw yan, no? Makikita ninyo na pinost ng mga individual at nirepost din ng mga kilalang tao sa gobyerno. Yun. Siyempre, ang mga taga Maynila nagre-react. Bakit ho? Dahil kung taga Binondo ka, dahil kung taga Tondo ka, alam mo na kagad na fake news. Mga kababayan, no? Kanina may mga may nag-post. Busy po yung nag-post ng isang fake post, no? Pakita natin na makisuyo nga, ipakita natin. Makikita ninyo yung video daw yan, no? Makikita ninyo na pinost ng mga individual at nirepost din ng mga kilalang tao sa gobyerno. Yun. Siyempre, ang mga taga Maynila nagre-react. Bakit ho? Dahil kung taga Binondo ka, dahil kung taga Tondo ka, alam mo na kagad na fake news. No? Alam mo na kagad na yung video, no, yung bidyong pinost. Hindi ko alam kung ano pong dahilan, ha? Yung video pinost ay lumang video. Sa totoo lamang, ito pong video ito na pinopost ng isang netizen, gusto ko lang ipaalala, hinahanap na po ng alagad ng batas ng Cybercrime Division yung taong nag-post ito at mga nag-repost ito kung meron silang violation under cybercrime law. No? Hinahanap na po ngayon. At medyo may natuntun po kaming isa. Malayo-layo po. Bandang southern part of the Philippines. Hindi ko po alam anong dahilan. Bakit ang isang taga-southern part of the Philippines magpo-post ng video sa Maynila na hindi naman siya taga-Maynila? I don't know. Hindi ko alam kung sino man yan. Pero iniimbestigahan na po ng cybercrime kasi isa siya sa mga source, no, na nag-post. At siyempre, hindi mo naman masisisi ang pag-aalala ng mga mabibigat na bahagi ng pamahalaan. Mag-aalala sila. No? Matataranta ang taong bayan. Kasi lahat nagsasakripisyo, tayong lahat nagsasakripisyo, tapos papayagan ba ng lungsod itong ganitong sitwasyon sa Divisoria? No? Ngayon, mabuti na lamang, marami ring netizen na katulad ninyo. Marami. Ang nag-post ng picture din na hindi totoo yung sitwasyon. Na yung video ay lumang video na in-upload. At kung titingnan ninyo, maski yung dalawang malalaking tao sa gobyerno, ay nakita nila na they're using the same post with the different dates as they claim. Pero ito po ang kabutihan dyan. May buti pong dinudulot yan. Alam nyo, minsan ng mga pagsubok sa buhay, Jet, may pagsubok sa buhay, meron ding buting dinudulot. Bakit to? Lumalabas tuloy yan, totoo. Bakit to? Nagalit o mga taga Maynila. Yung mga taong tunay nakakakita ng sitwasyon
sa Divisoria. Okay? Nag-reposo sila na hindi totoo. At hinihikayat ko yung mga taga Binondo, hinihikayat ko yung mga taga Binondo, hinihikayat ko yung mga taga Tondo sa area na yun. Kayo po ang mag-post kung masama po ang sitwasyon sa Divisoria. Pero, humingi na po ng pasensya. Ito naman ang buti dyan. Importante naman yun. Yung pag may nagkamali, babangon na lang tayo sa pagkakamali natin. Let's move on. So, let's try to move on. But, I hope this will be a fair warning. Tayo po nasa krisis. Ang kalaban natin, COVID-19 virus. Hindi natin kailangan magturuan, magsisihan. Bakit? Kahit anong gawin ng gobyerno, national government, kahit anong gawin ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila, walang sapat na solusyon sa sitwasyon natin ngayon sapagkat walang masusing pag-aaral na nagawa para labanan ang isang pandemic sa panahon natin. Ibig sabihin, tayo, nagtatapatan lang tayo. Kahit si President Duterte o si Mayor Isko, hindi na matulog araw-araw. Kahit ang mga kabinete at ang mga department of heads ng lokal na kahit hindi na po matulog araw-araw. Hindi sasapat ang aming tulong. Kasi nasolusyon na ng isa, another problem will arise. And another problem will arise. And so on and so forth. Kasi po, kagulag-gulantang ang pandemic na ito. Ngayon, ako na po mismo nagpapatunay sa inyo. Total, meron naman kayong internet. Siyasatin ninyo ang Estados Unidos. Pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ayun, dapat 200,000. Japan, Singapore, China, Hong Kong, lahat ng mga kapitbahay nating mayayaman sa rehiyon. Dapat. Europa, dapat. Huwag natin sasabihin na alam dapat ni President Duterte, alam dapat ni Mayor Isko ang lahat ng solusyon o ng mga pinuno sa gobyerno. Ay hindi po, wala po makapagsasabi ng tamang solusyon. Wala po. Pero, ang tanong, meron bang ginagawa ang gobyerno? Yan dapat natin ang tanungin. Ang sagot ko naman, ako po naniniwala dahil marami na pong aksyon, hindi po salita. Marami na pong aksyon ang national government through President Duterte na naitulong sa Maynila. Marami na pong senador ang tumulong sa Maynila. Marami na pong congressman ang tumulong sa Maynila. Marami na pong mga gabinete tumulong sa Maynila. Marami ng mga kumpanya tumulong sa Maynila. Pribadong kumpanya tumulong sa Maynila. Mga tao sa Maynila, ordinaryong tao, tumulong sa Maynila. Barangay official, nag-donate, tumulong sa Maynila. Individual, tumulong sa Maynila. So ano pong ibig sabihin, mga kababayan? Nagtutulong-tulungan ng lahat. Pero may mga ilang individual pa rin, no? Na siguro hindi nakaka-move on sa stay mo nga yung picture na yan. Ipaliliwanag ko yan. Yan ang maganda. Yan yung totoo kagabi. Pero pa rin mga individual na hindi nakaka-move on sa kanilang mga politika. Kaya po mga kaibigan, lumalabas ngayon, dalawa po ang virus na kumakalat sa bansa. Unang virus, COVID-19 virus. Talaga pong totoo, nakakandamata yan tao. Nagkakasakit mga doktor natin.
Nangamatay na ho mga doktor natin. Totoo yung COVID-19. Yun. Meron pa ho isang virus na kumakalat. Ang bagong tatag na virus sa panahon na ito, ang tawag ko ay polyvirus. Tandaan niyo po may kumakalat na virus. Polyvirus. Ano po yun? Political virus. Ayan po ang nangyayari ngayon. Pero, pagka ganun man, tayo mga taga Maynila, mga taga Binondo, mga taga Tondo, kayo ang pinakamalapit dyan, magsalita kayo. Patunayan natin sa kanila na hindi totoo yung mga ginagawa ng mga ilang individual na ang tanging hanap buhay ngayon ay work at home. Kasi may ilang individual, totoong work at home. Nagtatrabaho sila para sa mga tunay na kumpanya at industriya. Meron pa isang division ng work at home ngayon. Yung walang magawa, pipindot lang sa internet, bayad na. Yun yung work at home na nangyayari. Wala silang magawa sa buhay. Basta sila, kumain lang, di baling sirain nila ang gobyerno, di baling sirain nila ang utak ninyo para kayo tumaas lalo ang stress ninyo, para kayo lalo maging anxious, para lalo kayo mangamba, para lalo kayong mag-alimpuyo. So sa pangangamba ninyo, sa alimpuyo ninyo, sa inis ninyo, sa takot ninyo, doon kumikita yung ilang individual. Yun ang pinakakain nila sa kanilang bituka at sa bituka ng kanilang pamilya. Ang sirain ang gobyerno, mga tao sa gobyerno, pataasin ang stress level ng tao. Dahil ngayon, ang kailangan ng tao na dapat naririnig sa gobyerno, una, hope. Ang kailangan nakikita ng tao ngayon ay pag-asa. Pangalawa, higit sa lahat, dapat nararamdaman ng tao ngayon, gobyerno, aksyon ng gobyerno. Yun ang dapat maramdaman ng tao. Ngayon, mga kababayan. Diba? So, para kumita lang sila, yung mga ilang individual na work at home, pindot sa internet, sirain ang utak, kaisipan, damdamin ng tao. Pabagsakin ang inyong pag-asa na tayo, mga nagkakaisa, na labanan ang COVID-19. Pero, sabi nga, ang katotohanan ay hindi may kukubli. Ang tanso'y tubugin mo man ng ginto, tanso pa rin. Peke pa rin. Kumbaga sa alahas, pansi pa rin. Gold-plated. Hindi tunay na gold. So, mga kababayan, ayan po importante po yan we should start learning how to discern. Maging mapanuri tayo.